Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this show, guys, Mamasagari Channel, a faith healer o sa matarder sa ngayong hapon na to. Tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of September 8 hanggang September 14 for the sign of Virgo. So Virgo, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-skip ng ads, away pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice ng ating angel spirit for the sign of Virgo? So let's see and watch this. Okay, ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga gilap? Tuklasin at bulabugin natin. Angel Spirit, please give information po. Let's see. So there's something guys with King of Wands. Now, there's a look at the bigger picture. Na lagi mo raw titingnan yung magiging posibilidad. Na unti-unti mo na matatanaw ano man yung bagay na magaganap or mangyayari. Na magkakaroon ka na ng intuition, predictions, na parang tinatanggal mo na kagad yung magiging komplikasyon. Na parang nagkakaroon ka na ng hinala. No? Kung ano man yung bagay na nasa paligid mo or nasa likuran mo. No, parang may mga bagay dito na parang nagiging aware ka sa lahat ng bagay na pangahawakan mo dahil baka mapaso ka. No, parang tinatanggal mo na, inaalis mo na kung sino yung mga bagay na magiging traidor sa paligid mo at sa buhay mo. No, unti-unti mo nang natutuklasan at nalalaman, no? And this is the Hermit card. Now, this is something the answer yun this year. So, nandito na ang kasagutan sa iyong mga katanungan. Binibigyan ka na ng mensahe na may maliwanag na pamamaraan para matuldukan na ano man yung bagay na nangyayari sa isa kasalukuyan, na binibigyan ka ng impormasyon dito na maunawaan ano ba talaga yung nangyayari sa isa likod mo. No. Let's see. And because there's something, the Four of Cups ngayon, no, just reevaluate or analyze. So, ngayon nagkakaroon ka ng realization. No, nagkakaroon ka ng something confusion. Parang lahat ng bagay nito, parang inaalam mo itong bagay ba ito, tatanggapin ko itong offer na to? Itong bagay ba na to, ay maaaring paniniwalaan ko ba to? Kumbaga, unti-unti magsisingkid sa utak mo ano yung kailangan mong gawin. No, parang meron ditong mensahe na kumukonekta para malaman mo ano ba talagang katotohanan sa likod nito. Oh, this is something guys with a page of Swords, being curiosity, kaya nagiging mas mabusisi ka. No, nagiging matalino ka, no, para alamin at tuklasin na ano talaga pinanggagalingan behind the scenes. Ooh, spicy. And there's something that I know because there's a wish fulfillment. So may mga bagay na matutupad dito. May mga bagay na maaaring may saktuparan mo. Kailangan mo lang tutukan. Ano ba talaga yung priorities mo? Na huwag mong hayaan linlangin kanila, guluhin kanila. And this is something the Queen of Swords. See? Clear the boundaries, lilinisin mo. Ano man yung bagay na magsisilbing balakid sa paligid mo. Malayo pa lang tanaw na tanaw mo na kung sino ang hakadlang at hakarang ng mga pangarap mo. Oh my goodness. And because there's something that's King of Wands, represent with the Seven of Pentacles, there's a harvest moment. No, nakikita mo na naaanihin mo to, nakikita mo na yung magiging posibilidad, yung magiging outcome ng mga decision and actions mo, no, parang malayo pa lang, alam mo na this is something a better version of yourself. Na malaki ang pagbabago, malaki ang magaganap na pagbabago sa buhay mo. And there's a Devil card. Oh my God, the Hermit card is something the answer you need is here. Enlightenment, malalaman mo na kung sino tong sumasalbahe sa'yo at malalaman mo na kung sino talaga ang promotor nito. Oh my God, may pagtutuldukan talaga. And this is the Four of Cups, represent with the Five of Cups. No? Kumbaga, pinag-iisipan mo, baka masayang lang yung offer na to o yung bagay na to para nagkakaroon ka ng realization. No? Dahil baka ma-disappoint ka lang kung ilalaban mo to or baka pagsisihan mo lang kung ipipilit mo to. And this is something that to absorb. Nagkakaroon ka rin ng indecision. No? Naguguluhan ng iyong isipan, kaya kailangan maging matalino ka, no? With the Page of Swords. Busisiin mo. Pag-aralan mo.
No, ganun siya. This is something the Nine of Cups. Represent with the Queen of Pentacles, being practicality and maturity. Pagdating sa business, pagdating sa pangarap, na maging practical ka. Na dahil ikaw ay magtutupad nito at ikaw yung magpapangalaga nito. So, kailangan alam mo sa sarili mo yung grounds mo at alam mo dapat kung paano mo poproteksyonan nito. Dahil sa mundong ginagalaw mo, maraming impostor. Maraming taong susubukan sirain ang ano man yung plano mo at pangarap mo. So, this is something additional message with the Ten of Swords. See? Linisin mo with the Queen of Swords. Malayo pa lang alam mo na at maaaring nararamdaman mo na kung sino ang traidor. No, maaaring ito na ay maaaring matuldukan mo na at talagang this is something defeat ending. Talagang may tinapos at tatapusin dito with a sabotage. So, this is something the King of Wands and the Seven of Pentacles represent with the Nine of Cups. Now, there's an offer. May offer sa'yo dito na magdadala sa'yo na higher level commitment or either proposal, promotions, high salary, na talagang itong offer na ito ang maaaring magdala sa'yo ng mas malago at magandang sitwasyon mo. And this on the Ace of Cups, ibig sabihin dito, meron talagang sumasalbay sa'yo dahil sa inggit, no? Dahil sa kanilang talagang greedy, no? Sa kagustuhan na ayaw nitong masasapawan. Na binibigyan ka ng linaw na isipan nitong tao na to ay selos, inggit sa'yo. Okay? So, gusto nitong makuha naman yung bagay na meron. Parang, kumbaga, attention seeker eh. Itong tao na to, attention seeker. Ayaw niya na parang napupuna ka ng iba. Gusto niya siya lagi ang bida. So, bida-bida pala tong tao na to. Additional messages. So, there's a star card, guys. So, may recovery and healing dito. Na unti-unti ka makaka-recover, unti-unti ka makakaget over, no? Parang unti-unti ka luluwag, no? Ang yung pakiramdam sa sitwasyon na yan. And this is Six of Pentacles na magtutuloy-tuloy na about sa finance. Maging balanse ka. Parang matutuklasan mo how to balance and control, no? Yung situations na to. No? Parang malalaman mo paano mo to balansehin. And because there's something, the Page of Swords being curiosity. So ngayon, Page of Cups, sorry. There's a Page of Cups represents something in intuition. So maaaring nagkakaroon ka ng hinala. No, nagkakaroon ka ng something vibrations. Know what's going on. So unti-unti mo na matutuklasan yan. No, kaya kailangan maging practical kapag dating sa finances. So this is something that's Ten of Wands. So see, I told you. So talagang linisin mo na sa paligid mo dahil hindi ka lang sinasabotahe. Binibigyan ka pa ng pampabigat sa pamumuhay at buhay mo. Diba? Maraming burden, overloaded ka na. No, maraming suliranin, bigat, at lahat talaga tinatrader ka. Bakit? Dahil may gawa ka ng gayuma, no? Or may gawa ka ng black magic o sumpa. So, kaya lahat ng mga tao sa paligid mo, kinaayawan ka. Kaya mapapansin mo, wala kang ginawang masama, pero parang yung tao sa paligid mo, parang ayaw sa'yo, sinisiraan ka, tinatrader ka, no? Parang some of them, guys, parang mapapansin mo, na parang lahat ng magiging katrabaho mo ganun. No? Parang nagiging mainit ang ulo sa'yo. Parang mainit ang ulo lagi sa'yo ng mga taong magiging katrabaho mo, or makakasama mo, or even sa paligid mo. No? Itong tao na to ay talagang ginawa, parang gayuma siya eh. No? Parang, imbis na maakit, no, para mapunta sa lahat ng mga bagay, parang gustuhin ka ng tao, no, para maging magaang ang loob sa'yo ng tao, kabaligtaran yun, no, para ayawan ka, iwasan ka, no, kainggitan ka, ganun lahat ng eksena nito with the Ten of Wands, bigat. Now, pagdating sa outcome, this is something the word card. Now, represent with something, a travel, success. Some of you guys, magsasuccess ka talaga sa buhay mo. No, kailangan mong dumistansya at talagang makawala dyan sa mundong ginagalawa mo dahil there's a lot of toxic and negative talaga. And at the same time, this is something the Nine of Pentacles, maging secure, maging practical ka sa kung ano naman yung bagay na meron. Kapangalagaan mo to, proteksyonan mo ito. And because there's something the high physics, there's some hidden agenda or hidden enemies. So talagang may mystery sa likod dito. Na unti-unti mo matutumbok sino tong tao na to. O maaari kilala mo na nga. And there's a Three of Cups for celebration or something in happiness or third party. No, maaring talagang sinasabi dito, magiging balance ka na talaga. No? Magiging maganda na ang situations mo. This is the Eight of Swords. No? Talagang napapalibutan ka na toxic. Nararamdaman mo to. No? Parang maraming taong, kumbaga, na ayaw sa'yo or maaring nagagalit sa'yo. Parang ganun ang nangyayari. And of course, there's a Six of Wands for victory. Magtatagumpay ka, matutuldukan mo to. Malalaman mo to sa mo pa nga binulag ang isang mata mo. Diba? Malabo yan yung una, tapos bigla nagkaroon ng
ng kala mo katarata, tapos parang, kala mo lang siya ulap lang, pero binulag siya. No? Meron ako nakita dito bulag ang isang mata mo. No? Okay. So, there's something, guys, additional messages about sa finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. So, let's see. Additional messages tayo pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Very spicy, ha? Grabe. Ang daming bagay na matutuklasan talaga. And this is something without judgment. Pagdating sa finances and career, may paalala na you need to pay attention. So, may mga bagay dito na kailangan mong pakinggan at kailangan unawain. Now, this is something with the Knight of Wands for slow and steady. Now, maging mainahon ka, wag kang maging aggressive. Now, pag nag-aggressive ka dito, maaaring magkamali ka at mabigo ka. Now, this is something that Emperor, maging mature ka sa mga decisions mo. Sa lahat ng bagay na gagawin mo, maging mature ka. At the same time, this is something, the Five of Wands, talagang there's a competitors. Competition, talagang, meron talagang sumasalba at naninira sa'yo dito. Sinisira ka nito para hindi ka maganda ang takbo ng iyong buhay, negosyo, trabaho, and there's a Four of Wands. No, but definitely, guys, magkakaroon ng celebration dito. Mga maaring, some of you, there's a homecoming, family gathering, may uuwi, no, galing international. And this is a Seven of Sneakiness, marami nakasabay-bay sa'yo. Hindi lahat ng mga taong nasa harapan mo at nasa paligid mo ay sumusuporta sa'yo. Some of them, hindi mo alam, no, parang, there's a saksak sa likod, na parang, at the same time, yayakapin ka na parang ganto, no? Parang, nakita mo yan, parang, huli ka, ganon. Parang, kinukuha lang ang iyong, ideas, or either plano, or talagang itong tao na to ay maaaring, kumbaga, ginagamit ka lang. So, let's see, pagdating sa love life, this is something that Three of Pentacles, collaborations. No, kailangan, there's a heart-to-heart conversation. Magkakausap kayo nitong person mo, magkakaroon kayo ng pag-uusap talaga. No? And there's a Nine of Pentacles, there's a blossoming. Nandito yung paglago eh. No? Talagang you have a potential dahil kumikita ka, nagtatrabaho ka, nagdinegosyo ka. But definitely, ito, daming mga negative. Ibig sabihin talagang mayroong sumisira, no, sa iyong negosyo, na buhay, even sa relationship. Pinaglalaroan ka with the Queen of Cups, no? Babae ito, ha? Babae ito na gumugulo sa'yo. No, this is something they came yan. No, para mas stuck ka sa situation, even yung person mo lutang. Para sa kayo ng person mo lutang. No, this is something the King of Cups, yung person mo is very devoted, supportive person. No? And this is something the black namin. Oh my God, may gayuma din. Kaya pabago-bago ugali ng asawa mo, lagi kayo nagtatalo, o jowa mo, no? Pabago-bago at nag-iiba rin ang eksena niyong dalawa. No? Back and forth. So, pagdating naman tayo sa kalusugan, this is something the Strength card. Lakas mo loob mo. Maging matapang kasi marami ka pang bagay na matutuklasan dito. Marami ka pang bagay na malalaman. And there's an Ace of Pentacles. Kakibat ng kalusugan ay pera. No? The more na nai-stress ka, the more na marami ka nararamdaman. No? This is something the Eight of Pentacles. Gusto nito magastusan ka. No? Pinagawang ka ng tao na to. No, this is the King of Pentacles. Na maging secure ka sa lahat ng gagawin mo, sa lahat ng plano mo, lalo-lalo sa kalusugan mo, huwag kayo nag-share ng information. No, there's a Seven of Cups. Ginugulo niya kayo para mawala kayo sa focus. No? Talagang para dun lang mapunta sa kalusugan nyo lahat ng kinikita nyo. And there's a Justice card. Huwag ka mag-alala, there's a karma. Lahat ng bagay na ito ay maaaring may balik sa kanila. Hindi man sa ngayon, pero sa tamang pagkakataon at tamang panahon. Na pag naproteksyon mo at pangalaga mo na yung sarili mo, na-clear mo na yung boundaries, nakapag-set ka na ng solid barrier na para hindi ka mapasukan ng kahit anong negativities dito. No, there's a bounce back. Babalik na sa kanila yan. Continuously, no, naturally, no? And unfold naturally talaga siya. So, let's see what is additional messages with an angel spirit, with a magic of fire messages, advices. So, request a pick a card, yes or no. So, let's watch this. So, let's see. What is the magic of fire messages, advices for you guys? So, let's see, guys. So, there is something with a birthday. So, ngayong birthday season mo, no, maaaring some of you guys magba-birthday na. Or maaaring nag-birthday na. Na maaaring ito na yung kasagutan sa iyong katanungan. And this something you got the power. So, ibig sabihin, nakuha mo na talaga. Na, kumbaga, nagawa mo na ng solusyon or nagawa mo na talaga ng eksena to. No? Talaga natapos mo na, tuldukan mo na, and there's a perfect timing. Talaga ito yung panahon at tamang pagkakataon na para mabuwag na man yung bagay na nagbibigyan ng negatibo sa buhay mo. So, let's see what is the yin and yang oracle card.
and receive. So, ngayong buwan na to, there is something matatanggap mo na. Now, there is something a receive and open for a new possibilities and new offer, new beginning. And this is something with the justice, with the confusion, no? Ginugulo ka man, pinipilit kang guluhin, pero wag kang mag-aalala. No? Gawin lang nila kung ano man yung bagay na gusto nilang gawin, that, pero may karma. Wag kang mag-alala. No? There's a justice card. Ano man yung bagay na gagawin nila, manunumbalik at babalik sa kanila. Let's see what is the synchronicities. And there's an imagination. Napatalasin mo ang iyong imahinasyon. No? Unti-unti yung magkakaroon ka ng mga creative ideas, brighter ideas. So this is something in tune. No? Talagang there's about relationship. No? There's a roller coaster. Kaya din nagkakaroon ng mga pabago-bagong ganap sa inyong dalawa na person mo. No? Hindi kayo, talagang maraming ganap talaga. Now, there's a roller coaster. Up and down talaga ang atake dito. And there's a summer. Na ngayon sa first season, maaring lahat ng bagay nito ay maaring magbigay kasagutan na. Nabibigyan kasagutan. This is something rising from the ashes. So talagang there's something development, blooms. Now there's a transformation. Malaking pagbabago nito sa buhay nyo. With our synchronicities represent what? So there's a travel, guys. So some of you magkakaroon ng travel, new experiences. Nyo? And at the same time, this is something dating for someone. Some of you, na meron ditong dinidate na bago, may bagong pag-ibig, and there's a change with the transition. But definitely, unti-unti na magbabago ang situations mo. What is additional messages for Archangel Michael messages? And of course, keep your eyes on your target intention. So, kailangan tutukan naman talaga intention mo. Ano ba talaga yung priorities mo? Yun ang tutukan mo. For Jesus loving code said, represent with the blessed are the peacemaker, for they the showed the called the cheer of God. So, si binibless na yung mga taong mas naniniwala sa ating Panginoon at mas pinipili yung kapayapaan kaysa patulan na walang kabuluhan. Diba? Hindi mo kailangan gantayin yung bagay na yan para lang maging masaya ka or makontento ka. Bagkus kailangan mo na proteksyonan ng iyong sarili. Hayaan mo ang ating Panginoon ang magbalik sa kanila what they deserve. Iba yung principle of karma. No? Iba talaga yung karma. No? Kaysa sa gusto mong gawin sa kanila. Ganun yung guys. Lagi niyo pakakatandaan, iba ang hagupit ng karma. What is an angel's number? Represent what? Represent with a 888. I told you, there's a person of power. Now, there's a karma numbers, no? All that is good, pleasant in your life will be multiplied. Our angels are sending in the number to reassure you of the prosperity and well-being ahead. Your surroundings will treat you with admirations and respect. Use it for the greater good. So, mas magandang dahilan, magandang kahinatnan, at magandang bukas na nakalaan para sa iyo. Well, don't you worry, there's a material and spiritual success and spiritual development and spiritual abundance coming in. Na lahat ng bagay na to, kumbaga, mas lalago, dadami pa siya, no? Pilitin mang hadlangan sa ngayon yung bagay na yan, dadami yan sa mga susunod na eksena. Tambakan ang problema, huwag kang mag-alala, tatambakan ka ng biyaya. No? Kailangan mo lang proteksyonan ng iyong sarili laban sa mga taong ganid, sa inggit. Diba? So, let's see what is the angel's messages with the Money Move Oracle deck. Tukuyin natin yan. And there's a wellness. So, kailangan mo na exercise, live a healthier lifestyle. So, magtantan ka sa mga unhealthy foods. No, yung mga kinakain mo, yung mga bagay na ginagawa mo na hindi nakakatulong sa iyong kalusugan. Tantanan mo. What lies beneath with the future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? There is a bank failure. Some of you guys talagang gusto nitong pabagsakin ka, maubos lahat ng mga pinaghirapan mo. Diba? So, you need to protect yourself. Na kailangan mo mag-set ng solid boundaries or solid barrier. Nang sa ganun hindi ka ma-apektuhan ng mga yan. There's a shadow work represent what? There is a self-reflections, awareness, and improvement. Now, sinasabi dito, looking inwards help you see what to improve to make better choices. No, itong bagay na to, tignan mo kung ano ba talaga yung makakatulong sa'yo. Dapat tinitignan mo kung paano mo papapalago ang yung sarili. No, pag-ingatan mo, palaguin mo, palakasin mo, huwag mong tinitignan ng mga sinasabi nila against sa'yo. Continue what you're doing. Enjoy your life, enjoy the moment. No, the more na hinikila nila pababa, mamamayagpag ka.
no? This is something clarifying for the love situation. Represent, guys, with the love blocks. No, even sa love life. Kaya siguro, lagi kang iniiwan, lagi ka nabibigo, kasi binablock nito. No, tulad na sinasabi ko sa unang eksena natin, no, unang chapter, no, there's a gayuma. Ibig sabihin ng gayuma, imbis na gustuhin ka, kinaayawang ka. No, hanggang sa tuluyan na nagkaedad ka sa ganyan, pero, diba, lagi kang iniiwan, lagi ka nabibigo. Ganun po yung, kasi may burden, or at the same time merong kinarga sa'yo na para kaayawan ka ng mga tao. No, kapag nandun na sa parang moment na in love ka na eh, diba? Tapos gusto mo na yung tao na yun, tapos bila siya nagbabago. Tapos ganun din yung mga magiging karelasyon mo. Ganun talaga. This is something love block. Binablock nito para yung mga taong mamahalin mo, iiwan ka. There's a clarifying for love situation. Resurrection. Oh my goodness. Shake off the past and arise again. Talagang there's a rise, no? Talagang sinasabi na mamamayagpag ka, mumubuhay kang muli mula sa pagkalugmok, no? Reinvest yourself. You will rise up from the ashes, even more powerful. Diba? Sa pagkabagsak mo at sa paglugmok mo sa sitwasyon, sa pagbangon mo ulit, ibang-iba ka na sa dating ikaw. No, this is something a better version of yourself. Dahil alam mo kung bakit? Mas pinatibay, pinalakas ka ng mga pain na yan, ng mga struggles na yan, ng mga failures na yan, lahat ng bagay na yan, binigyan ka ng pagkakataon para maging matibay, maging malakas. Hanggang sa malaman mo ang purot dulo, malaman mo ang solusyon at ngayon matutumbok mo na. Puputulin mo na ang nagbibigay kadena nagdudugtong sa negatibong mundo. Ganun yun. So let's see what is a part of the light represent what? So, ngayon natumbok mo na. So, what you're going to do is to protect yourself. At the same time, no, i-cleanse mo yung sarili mo na mabaklas lahat ng negativity sa papaloob sa buhay mo. Return to the heart. No, bumalik ka kung saan talaga nanggagaling ito. No, sa puso mo. At ibabalik talaga kung sino talagang para sa'yo. And of course, I breathe in the light and return to the essence of my soul. The present moment is stillness. I calm my thoughts and focus on my heart, where my true light, the greatest, resides. Here, I find the inner peace, reconnecting with the core of who I am. In the quiet space, I reconnect with the divine essence with me. So, see? Kumbaga sa katahimik ka ng mundo, doon mo makikita ang totoong ikaw. Totoong nilalaman ng sarili mo. Doon talaga malalaman mo kung ano pa talagang passion mo, gusto mo at priorities mo. No? At tututukan mo what is your target and intention. No? Pag nawala na ang gulo sa isip mo, nawala na ang gulo sa lahat ng ano mo, malalaman mo ano pa talaga purpose mo sa buhay. At malalaman mo kung sino ang may kinalaman sa lahat ng eksena na to. Diba? Kasi hahawiin, tatanggalin lahat ng bagay hanggang sa matumbok mo anong pinakaugat ng eksena na to, pinanggagalingan nito. So let's see, what is the pick a card, yes or no? So let's watch this. So guys, we're back, no? Before anything else, ang pick a card, yes or no, no? Pwede ka magtanong. No, pick a card, yes, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging tanong. Of course, isa lang magiging sagot. Napipili ka within 1, 2, or 3. Pag nakapili ka na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. Sa ngayon, mag-isip ka na ng tanong dahil pipiliin ko na kung ano magiging kasagutan dun sa numero na napili mo. No? So, malalaman mo yan ngayon na. So, baka pag-isip ka na, mag-isip ka na magiging tanong. So, malalaman mo na ngayon na magiging sagot sa tanong mo. Shuffle muna ako habang nag-iisip ka. So, guys, no, maraming salamat sa mga nag-share ng aking videos. Sa anumang uri ng social media platforms, maraming salamat po. At maraming salamat po pala sa mga solid subscribers, sa mga bagong followers and subscribers natin sa mga sulok ng mundo. Maraming salamat po. Available po ang ating mga protection and charms, ha. Then, of course, we do also a cleansing, no? So, let's see. What is additional messages with an angel spirit? Pagdating tayo with an angel's messages with a pick a card, yes or no? Ito na, magiging sagot sa tanong mo. Let's start with the number 1. Taking flight, uplifting, and peace with decision. No, itong bagay na to parang magdadala si there's a yes, ibig sabihin yes, no? Ano man yung tanong mo, there's a yes. Okay. No? Kung baga sinasabi nito, magdadala to sa iyo sa mas kapayapaan at mas magandang desisyon sa buhay. No, mamamayag paglilipad ka ng mas matayog at mas mataas. Pasabog. Number 2. There is a yes again.
resurrect old ideas, breathe new life into it, no? Bumalik ka sa bumalik ka sa dati mong iniisip, sa lahat ng mga bagay na pinanggalingan nito, at huminga ka na malalim at makikita mo ang bagong simula. No, kailangan lang talaga manumbalik ka at tignan no, ano ba talagang pinanggalingan ng lahat hanggang sa matumbok mo kung ano ba talagang suliranin, ano ba talagang kailangan mo wakasan, no, at sirain sa lahat na nangyari sa'yo from the past. Number 3, there's a no. Star for attention, empty promise voided. No, kailangan mo harapin na hindi lahat ng pinangako ay maaaring matupad. So, may mga bagay dito na kailangan mo talaga mag-pay attention, na kailangan mo tanggapin yung bagay na yun, at kailangan mo na iwasan at tigilan na hintayin yung bagay na yun. So, there's a no. So, guys, this is special gabay for the month of September 8 hanggang September 14 for the sign of Virgo. So guys, Virgo, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo, and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng adsaway pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisiksik, liglig na guumapo na biyayang manang balik sa inyo. At maraming salamat po, and see you the next video. Bye-bye and babush!